Umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa Sandela sa members of the administration, sa akin, sa mga officials ng mga organizations, sa ating mga estudyante, sa corporate family na lang dito sa pamumunan din ng ating mga commissioners, aming mga directors at sa mga staff from the Election and Barangay Affairs Department, from the Information Technology Department. Alam niyo po, dapat talaga walang registration sapagkat nung magkaroon matapos ang 19th Congress, naipasa kasi nila yung aksyon ng Parliament ng Kongreso na kung saan pinagpapaliban ng barangay SA elections mula December 1 papunta sa November 2026. So sabi namin, bakit pa tayo magpaparehistro? Ganun, marehistro naman, late pa na tayo parehistro, yung mas mahaba ang video. Kaya lang, dumating ang buwan ng Hulyo, hindi pa nakikimahan yung panukalang lakas. So hanggang panahon ng mga 17 July, wala pa yung panukalang batas, wala pa yung, hindi pa nakikimahan ang ating Pangulo. Ang sabi namin, meron tayong problema. Kasi ang problema natin, paano matuloy ang December 1 elections, wala tayong 15 to 17 years old. Tatandaan nyo na, ang sangguniang kabataan, ang pwede mag-participate na mula 15 anyos pa lang. So wala tayong 15 to 17. We are going to disenfranchise big time yung mga kabataan. Kaya sabi natin, kinakailangan naman tayo kahit 10 araw na registration para lang sa mga kabataan namin. So, yung unang tanong sabi nila sa akin, ano bang estimated Jeffrey? Para makapagpalihistro kayo ng mga kabataan. Sabi ko siguro, mga 1 million. Lakas loob lang yun sinabi. 1 million in just a matter of 10 days. Makano nakikipsilyo yun? Eh? Pero alam niyo po, 3 araw pa lang, hanggang August 1 to August 3, nakaka-617 na kami. So kung ikibilang mo hanggang kahapon, mga 850,000 na yun. Siguro naman, bago matapos sa 10 araw, for the first time in the history of our election of the Philippine Comelec, mukha naman masusurpas namin, yung pinakamadaming registration sa 10 araw na, mukhang hilig sa 1 milyon. Pero alam nyo, hindi naman importante na yung numbers, yung data katulad na binanggit ko kanina sa mga journalists sa akin. Ang pinag-uusapan na ako dito, alam mo, sa mga kabataan, pinakita ko po, itong nakaraan lang, na kaya talaga ang tunay na boses ng sambayan. Pinakita ninyo itong nakaraan eleksyon lang, na hindi yung kayo lang nakikinunood sa leader, yung sinasabi mo na nang pakialam ng kabataan, text lang ng text, hindi nakikilala. Itong nakaranghalan lang ipinakita ng kabataan, kami ang may boses, kami ang may kontrol ng kinapatasan. 82.2% ng mga pagkakita natin ang bumoto ng nakaranghalan na 82.2%. Highest in the history of a midterm election. At kalahati ng bumoto dyan, kabataan. Kung kaya yung mga resulta ng ating halalan lalo na sa national ay resulta na umawit sa mga resulta ng mga survey kasi hindi lagi napafactor in ang boto ng kabataan. Yung buong katahilanan kung bakit nandito kami halimbawa sa Sandela, Alabang sapagkat nilailangan ang focus ng Comelec sa kabataan. Alam namin, pag sinustin nyo at sinabi nyo boboto kayo, regardless kung sino yung boboto nyo, it doesn't really matter. What's important is yung kabataan nagpaparticipate. Naniniwala po ang COVID, na para mag-successful ng isang haralan, 3 ang importanteng requirements. Transparency, accountability, inclusiveness. When you say inclusiveness, wala tayo dapat iiwan. Regardless whether kabataan, nakatanda, may alam, wala, mayaman, mahirap,
dapat nakakaboto isang boto, isang Pilipino. Yan po ang pinapanindigan ng public. Alam ko po, basabi ko lang, may pasensya na, para na po alam ng kabataan. Nung dati nagparehistro kami, pinuntahan natin ang Pag-asa Island. First time. Pinakita natin sa buong mundo na ang Pag-asa Island ay pag-aari ng bansa. Kahit 50 na natin sinag namin doon, sinadyan namin ang Pag-asa Island. Because that's the declaration of the sovereignty of our country. If we are able to register people, voters, in that piece of island, sa may bandang Palawan, nangako yan, atin yan. Hindi yan yung sa mga nag-claim na yan. Pumunta kami sa kampo ng Anay, sa kampo Abu Bakar, mga malaking kampo ng MINF. First time na nagkaroon ng registration, alam mo, kikilabutan niya sa marami ng tao na nagpaparehistro. Sapagkat wala pang nakakapasok na ahensya ng pamahalaan yung mismo ng kampo na yun. Kampo siya ng MINF. Pumunta kami sa Camp Dragon. Kampo, pinagsimulan ng MNF, ni Nur Swami. Kikilabutan din kayo. Kasi mula doon sa mismo pinaka-gate ng kampo, hanggang doon sa stage, kung saan gaganapin yung programa, nakalinya ang lahat ng fighters ng MNF, may kanya-kanyang dalang bagay. Sabi ko, pumutok lang isang lahit na tubig, patay tayo lahat. Pero nagpanitis din tayo doon. Pumunta kami sa Campihan, sa Surigao. Pinuntahan namin yung pinakamalalayo na lugar na tulad ng ibawa dyan sa Bukidnon. Yung 3 oras nilalakad ng mga katutubo para lang sila makaboto. Kinakailangan kasi nararamdaman din ang tayo nila nila yung ginagawa natin. Ito po, huling registration kahapon ay kami sa City Jail ng Manila. Sa Auxiliaries Memorial Hospital. Dahil kami sa SNM sa Baclaran Church. Later on, pupunta kami sa Iglesia de Cristo, sa PITX, sa airport terminal gagawin. We will always be there, everywhere, anytime. Yan po ang register everywhere, anytime. Kahit gabi, i-release pa natin yung mga nasa ospital, yung mga nagbabiyahe, yung mga doktor, nurse na nililingkod pag-gabi, yung mga call center agents, i-release pa natin. Upang maramdaman nila na parang sila ng ating demokrasya. Kaya nga kung bilang panghuli, ang pakiusap natin sa San Beda at mga community, huwag natin sasayahin ang ating bloke. Hindi sa pag na nagpaparehistro lang tayo. Hindi naman nagpapalagay sa mundo. At isang isipan awalay. Yan po natandaan. Lagi natin isa sa isa. Kinabukasan, sadyang nasa iba sa balota ng demokrasya. Magandang umaga sa inyo.